Hi guys! Welcome back to my channel for another vlog and another topic na pag-uusapan natin ngayon. So may nagtanong sa aking previous vlog, si Ma'am Edna, shoutout to you Ma'am Edna, nagtatanong siya kung magkano daw po ba yung pagpapagawa ko ng roll-up. So ngayon, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang roll-up para sa ating sari-sari store. So if you're interested in this video guys, please do keep on. Kanang nagpa-renovate. Renovation. Not about before. Hi guys! Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng nanood ng aking previous vlog at sobrang saya ko dahil maraming nagka-interest sa topic natin about sa renovation ng aking tindahan at saka yung organizer na ginamit natin para sa ating mga tingi-tingi na paninda. So ngayon naman ay pag-uusapan natin yung about sa pinagawa kong roll-up. May nagtatanong kasi si Ma'am Edna kung magkano nga ba daw yung pinagawa ko. Unang-unang sa lahat, dati kung sino yung nakapanood sa mga previous vlog ko, pinakita ko doon kung ano yung pangsara ko sa aking tindahan. At doon makikita mo nagawa sa kahoy o plywood. Plywood ang pangsara ko, pang closing ko. Kaso, sobrang sira-sira na siya at medyo nahihirapan na kami mag-close every night. Ang hirap niyang i-close at minsan parang hindi na siya safe. Kaya nung nagpa-extend ako dito, naisip ko na gawin na lang roll up kasi pinaliitan ko yung opening niya. Kaya medyo na feeling ko mura lang kung ganong length lang yung paggagawan ko ng aking roll up. So yung medyo natagalan sila kasi hindi sementado kasi yung ano namin, itong aming tindahan, gawa lang siya sa kahoy, kaya medyo natagalan sila. Pero pag yung pinagkabitan nila is sementado, mabilis lang yun. Same sa mama ko. Yung sa mama ko is worth 8,000 lang ata yun. Tapos supposedly dun ako kung saan siya nagpagawa, pero hindi niya na makita, parang nag-transfer ata ng pwesto yung suki niya na yon. Kaya sa ibang tindahan ako. So matagal na yung mga 1 year na ata or 2 years na ang nakalipas. Kaya ibang expected na natin na medyo nag-increase sila, nagmahal. Yung kagandahan nito guys, dito sa pinagawan ko ay sobrang ano lang, hindi siya mabigat. Try ko guys sobrang abot ko lang yan. Magaan lang yan siya. Magaan lang siya i-close. And i-open. So, yung nakuha ko po guys ay 11,600 po yun siya. Pero nakales ako ng 100 pesos. Kaya 11,500 na lang. So, yun yung amount ng 9 feet ang lapad at saka 7 feet yung taas. So, yun po yung price nila guys. So sa mga nagbabalak na magpa-roll up ng kanilang tindahan, no worries kasi yung roll up, anytime na gustuhin mo mag-transfer ng another pwesto, transferable siya. Pwede siyang ma-transfer na kahit saang lugar.
Katulad sa amin dito na hindi permanent yung pwesto kasi hindi sa amin tong lugar na to. Anytime ay pwede kaming paalisin. So, ayun po, naputol kasi andun yung anak ko, yung makulit na anak ko, gusto nang hihingi ng C2. So, ayun na nga yung sinasabi ko. Anytime kung mag-transfer kayo, madadala mo lang siya. Unlike yung kahoy, kasi sira na talaga yon, hindi mo na yun matatransfer pa kung saan ka man lilipat. So, yun po yung advantage ng pagkakaroon ng roll-up. And safe din po siya kasi matibay at may dalawang lock siya sa both side, sa labas at sa loob. So, yun. So, sana po ay nakapagbigay tayo ng ideas, lalo na sa mga nagtatanong o nagbabalak na palagay ng roll-up sa mga sari-sari store or sa kahit ibang negosyo pa yan. So, yun po yung price pag ganun ka taas at yung length niya is 9 feet. So, thank you for watching. Salamat po sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo o may nakuha kayong tips about sa ating tindahan. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po ay maklik nyo na po ang subscribe button at pakitap na rin ang notification bell para always updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At sa mga always na nanonood at baka hindi pa nakapag-subscribe, baka makita nyo, i-click nyo na po ang subscribe button para always din kayong updated sa mga bagong tips and ideas na maibibigay natin. So, thank you guys for watching. Bye-bye!